Ang Lakers ngayon bumagsak sa 4 na seed mula sa 2-1 record nila sa road game at pagkatalo nila dito sa home game nila kontra dito sa San Antonio Spurs. Nasa top 5 pa rin sila sa Western at may 15-5 record, pero nakikita na kahit nasa magandang run yung mga yan at nananatiling contender, ang Lakers nakakakuha ng winning games nila dahil lang sa opensa, hindi nga raw dahil sa depensa. Sa playoff basketball, kailangan nga raw makakuha ng stop ang isang contender team. At sa ngayon, hindi nila magawa yan ng maayos dahil nga sa malaking kakulangan nila pagdating sa depensa, lalo na kapag magkakasama nga raw sa lineup itong si Reeves, Luka at Lebron. Dahil ngayon ang trio ni Luka, Reeves, Lebron may defensive rating na 120.6 points per 100 possession. Sobrang mataas to mga pare ko at hindi to maganda para sa contending team, lalo na sa season ng playoffs na magiging malaking araw talagang problema to sa kanila. Ang defensive rating kasi, yung metric niyan, mas mababa, mas maganda, mas mataas na numbers, nangangahulugan na mas maraming points allowed ang nabibigay nila pagdating sa kalaban nila. Si Lebron kayang mag-produce ng opensa kahit halos 41 na yan ngayon, pero hindi nga raw yan nagiging effective na sa depensa. Sa kombinasyon ni Lebron, Luka, Reeves, malakas ang opensa pero mahina nga raw talaga sa depensa at yan mismo ang trend sa mga to. Kaya ang Lakers kailangan ng veteran o elite defender para maging tunay na contender pagdating sa playoffs. Meron naman silang Marcus Smart na defensive anchor, DeAndre Ayton na frontcourt at rim protector. Ang problema, yung pagiging healthy ng mga yan sa buong season na to. Tulad na lang kay Smart ngayon na ilang games na wala dahil sa injury. Kaya hindi pa rin nga raw sigurado ang Lakers kung magiging fully healthy yung mga yan. Kahit na malakas at effective ang scoring trio ni Luka, Reeves, Lebron, nagiging liability yung depensa pagdating nga raw sa laban nila, lalo na kapag kalaban mas mabilis mag-rotate, pumasok sa paint at maglaro sa 3-point line. Dahil sinasabi nga na kapag magkasama nga si Lebron, Luka at Austin Reeves, nagre-resulta to sa isang unit na madali talagang makakuha ng mataas na points sa bawat game. Kaya ang problema nga, mahusay sila sa scoring, hindi nila kayang maging effective sa game pagdating sa depensa. Kaya nagkakaroon sila ng disadvantage sa nagiging laban nila. Walang malakas na defensive versatile ang trio na to. Yan ang sinasabi dyan. Si Luka at Reeves kilala bilang magagaling na backcourt player at playmaker, pero hindi sila kilala bilang elite defender. Si Lebron dahil sa edad at limitadong mobility, hindi na kayang maging defensive anchor sa kabuuan ng game. Ang resulta, isang lineup na kayang makipagsabayan sa scoring, pero hindi nga kayang pigilan ang scoring ng kalaban. Kaya parang nagiging sabayan lang. Hindi sapat ang physical defense ng starting nila, yan mismo ang nakikita. Mula nga kay Lebron, Luka, Reeves at Kimura at Ayton. Malakas yung scoring talent pero hindi ganun kalakas ang depensa ng starter na to at yan mismo ang nakikitang malaking problema. Lalo nga raw kung papasok sila sa playoffs run, pwedeng yan mismo ang sumira sa kanila. Dahil nga sinasabi mismo na ang Lakers nananalo at may magandang record ngayong season, pero ang pinakamalaking issue nila ang consistent na depensa. Lalo nga raw nagiging malaking problema ang depensa nila kapag magkasama si Lebron, Luka at Austin Reeves. Yan mismo ang nagiging problema. Kaya ang sinasabi dyan, kailangan nga raw mag-explore ang Lakers at humanap ng paraan para ayusin to. Alam naman natin na si Luka, Reeves ang isa sa pinaguhugutan nila pagdating sa opensa ngayon. Pero hindi sila consistent sa depensa laban sa mga guards o wings. Si Hachimura malaki rin ang contribution sa opensa at shooting, pero hindi sapat yung switchability niya. Yung ability na kayang makapag-depend ng iba't ibang role player sa perimeter. Kaya tama rin talaga yung sinasabi ng mga analyst na kailangan ng Lakers sa starter ng isang defensive anchor. Si Marcus Smart, una pa lang sinasuggest na ng mga yan para nga ilagay sa posisyon nitong si Hachimura. Malakas yan sa guarding 1-3. Kaya niyang magdepensa laban sa point guard, shooting guard o wings. May on-ball defense, steals at disrupting passing lanes, communication sa court para kontrolin ang pick and roll switches, leadership at intensity sa depensa. Yan yung nabibigay niya, lalo na energy at focus sa buong team sa defensive staff nila. Kaya sinasabi na itong araw talaga yung
yung bagay sana sa starting na pwedeng magbalanse sa scoring type ni Luka Reeves at LeBron. Kapag nasa starting 5 si Smart, mas makakayanan nga raw ng Lakers na mag-assign ng defender sa pinakamalakas na scorer ng kalaban, kahit primary ball handler or wing pa yan, at maibabahagi niya yung depensa sa ibang player gaya nga ni Luka o LeBron. Si Smart ang versatile defender na kayang mag-adjust sa iba't ibang type ng players. Sa defensive rotation, pick and roll coverage, yan ang nakikitang solusyon para mapalakas ang trio ni Reeves, Luka at LeBron sa starting unit.